Pogi pag-usapan natin ng kaso ng Solar versus Sandigan Bayan, GR number 144-26162. Ang tanong dito, hanggang saan ba talaga ang kapangyarihan ng Sandigan Bayan sa mga kaso laban sa opisyal ng gobyerno? Kanito kasi yan, in short, isang municipal guard ang binaril at napatay. Ang mga pangunahing akusado, sina Mayor Prudente Solar at asawa niyang si Municipal Health Officer Dr. Preciosa Solar. Kasi yung anak nila ang itinuturong suspek sa krimen. Ang paratang, nagkonsabahan daw sila para pagtakpan ng lahat sa pamamagitan ng pag-alter ng sugat ng biktima at pamemeke ng mga police report. So heto ang tatlong bagay na dapat nating tandaan sa kasong ito. Una, yung issue. Simple lang, may kapangyarihan bang Sandigan Bayan na dingdin ng kasong ito? Pangalawa, yung desisyon. Ang hatol ng Korte Suprema, isang malaking hindi. Bakit kamo? Kasi ang krimen na ibinibintang sa kanila ay hindi raw ginawa in relation to their office. Ang motibo nila ay bilang mga magulang na gustong protektahan ng kanilang anak. Personal yun, hindi opisyal. At pangatlo, ito yung doktrina. Parang kaso ay mapunta sa Sandigan Bayan, dapat may malinaw na intimate connection o direktang ugnayan sa pagitan ng krimen at ng opisyal na tungkulin. Kung wala nito, sa ordinaryong korte lang dapat ang kaso. Sa madaling salita, ang posisyon sa gobyerno ay hindi otomatikong tiket para ang kaso mo ay mapunta sa Sandigan Bayan. Isang tanong para sa'yo, kung ikaw ang nasa posisyon nila, ano ang mas matimbang, ang pagiging magulang o ang tungkulin sa bayan? Para manatiling updated sa mga bagong desisyon sa batas ng Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe.